So yan guys yung nawala, no, na kalapate. So kababalik pa lang, no. So ito yung mga kalapate natin guys. So yung mga ganyan guys na kalapate, hindi na po ako nagkukan dyan. So ibig sabihin pag nakakuan siya, nakabalik na siya, okay na po yan, no? So, welcome back to Lucky Star Loop TV guys. No, andito na naman ako, no? Para magkwento kasi merong isang nanood sa atin na puro kwento daw ako, no? So, mabuti na nagkukwento sa inyo na may mapapala kayo o may mapupulot kayong diskarte kaysa magkwento ng walang katotohanan at hindi mapatunayan. So, sa akin, wala man kayong makitang trophy na sinasabi ko dahil sabi ko nanalo ako kasi nga po hindi po ako nakakaalis ng bahay, hindi ko pa nakukuha yung mga trophy ko at saka certificate dati, no? So hindi rin naman ako interesado dahil ang kuwang ko lang, no, ang habol ko lang malibang ako, no, at number 2 makuha ako yung premyo, no. Sa trophy wala na ako. So napaka-importante pala nung nagtagal-tagal, napaka-importante pala, no, na ito po ay makuha ko at mapakita ko sa mga fancier, no. So ngayon sana hope na makapagpadulo tayo at manalo tayo, kukuhanin na po natin yung ating pa-premyo, no. So kagahapon nagpalipad ako, no, dalawa po yung nawalang young bird ko. So kung mapapansin niyo po, ayun sa dulo, no, yan sa dulo, no, yung kalapati sa dulo, yan po yung nawawala kagahapon na hindi po nakauwi maghapon. So nakauwi po siya ngayon. So thumbs up po ako dyan. Yan po yung mga gusto kong kalapate, no. So ibig sabihin may puso sila na kahit anong mangyari, hindi lang po sila madisgrasya, uuwi po sila, no. So yan po yung pinaka-importante sa ating mga kalapate, no. So yung iba kasi nag-overfly pero hindi po nila matukoy yung location nila, kagaya nung akin yung binigay sa atin na Terminator ng ating kaibigan. So 3 months na po siya nandyan, no, bababa, kakain, tapos pupunta dyan, pupunta doon sa bubong. Nung lumipad po, no, hindi niya na po alam kung saan po siya bababa, no. So yun po yung isang problema na kapag nagkaroon po kayo ng mga ganong kalapate, pati magulang po tanggalin ninyo, o either na palitan nyo po sila ng pairing. Ibig sabihin hindi po compatible yung kanilang pairing, no. So hindi po yan yung pag-uusapan natin guys. Ang pag-uusapan natin ano po ba talaga yung dahilan na ito po, nagpapalipad po kasi ako ano po ba yung dahilan kung bakit yung kalapati natin hindi nakakauwi at nagkakasakit, no. So probably na kapag kumakarera ka guys, hindi po naiiwasan na kapitan ka ng sakit yung inyong mga kalapati sa inyong loop, kasi nga magmula dun sa pinupuntahan nila, kung saan sila lugar napupunta. So kung may sakit doon, so yung mga kagaya niyan, mga avian flu, so hindi po yan nakukuha lang sa mga balcon, kasi minsan nga yung mga niloload na kalapate, yon pagka kumain po yan at uminom po yung mga yon, automatic nahahawa po yung kanilang mga kasama, no. Isa pa na dahilan yung hangin, no, doon po nilang nakukuha. At bilang isang fancier na lumalaban sa karera, hindi po kayo makakaiwas, no. So tuwing maglilipad po kayo, tuwing kayo po ay lalaban sa karera, so kwan po kayo, no, kumbaga in po kayo sa mga sakit na yan, at kailangan lagi kayong naka-prevention guys, no.
Kasi nga isa pa sa kaya hindi nakakauwi yung mga ibon natin sa gutom, no? Sa gutom mag-uhaw sa truck kasi nga imbis na makakain yung ibon natin, no? Sa truck, hindi po nila magawa dahil sa sobrang siksikan. Kung makikita nyo po, pagka naglo-loading kayo, halos hindi na po sila makaikot-ikot kasi nga po, tawag nito siksikan ay sayang po yung space, no? Sayang po yung kita, no? Shout out, no? Kasi ngayon, kumbaga parang napipil ko na ang mga club noong pa man, napipil ko yung mga club na wala na po talagang pagmamalasakit sa player nila. Tingnan nyo po yung schedule ng karera, no? So basta habol-habol sila ng date para makauna, kasi nga pag nauna sila, ang nangyayari yung iba kasi talagang kumbaga sa amin yung talagang parang muhaw-muhaw yung parang hindi po sila ibig sabihin na muhaw-muhaw, hindi po sila makapag-antay, talagang kating-kati po sila para ibitaw yung mga kalapati nila, which is hindi naman po yun nire-recommend ako sa inyo. Mas maganda hintayin nyo mismo yun yung club na magbitaw o magumpisa ng karera kasi doon nyo dapat sanayin ninyong mga kalapate sa truck na yon, hindi sa ibang truck kasi magtataka kayo, no? Pagka yung truck, yung kalapate ninyo napunta na sa ibang truck o sa ibang crates, bakit ganun na late o hindi nakauwi, kinabukasan na nakauwi. So nagbabago po kasi yung kanilang mga kasama, no? So naninibago rin sila, kumbaga parang kumbaga kahit ikaw sa trabaho, pag pabago-bago ka ng trabaho, panibagong pakikisama, hindi ka makampante, yung dibdib mo hindi makampante, bumibilang muna ng araw bago mo sila sa pakikisalamuha mo sa kanila, bago ka makampante talaga. So syempre yun, lumipad na naman yung mga kalapati natin, no? So syempre maninibago ka, no? So number 1 yung appetite mo. Siyempre may iya ka uminom, may iya ka maikain, unless na lang talaga pag gutom ka, no? So okay lang yan sa training. Sa training okay lang yan, talagang hindi pinapakain ng kalapate dyan, no? Pero pag nag-derby, hindi po nagbabago yung diskarte ng mga racing feeding club, no? So talagang makikita mo kahit ang laki ng truck, no? Hindi nila pinupuno yun, kumbaga i-compress lang nila. So sa isang crates para kokonti lang yung kanilang kukanin, no? Ibabiyahin na crates. Sana, no, magkaroon naman din ng pagmamalasakit yung club sa atin, guys, no? So syempre ginagastusan natin, o tayo mga players, syempre pag nandito sa loop natin, inaalagaan natin silang mabuti. So lagi nga tayong balisa, may sakit yung ibon natin, bakit payat, so bakit yung balahibo, ganito ganyan. So pinag-aaralan natin. So meron ba namang kalalaban ng karera na walang walang pagmamalasakit sa kanyang mga alaga, guys? Syempre meron. Syempre gusto rin niya manalo. So gagawin niya yung best niya para umuwi yung kalapati niya. So sabi nga ng iba, palipitan na lang yan, patindihan na lang yan, no? Patindihan na lang ng kondisyon niya, no? So wala tayong magagawa doon, kanya-kanya pong opinion. Pero sa akin po, mas maganda na although yun na yung kaisipan ng mga player, kasi nga pagalingan nga to karera nga competition nga pero sila man din ay nauubusan ng ibon at hindi naman araw-araw na Pasko at luwaan yung mga ganong magsalita, no? So pero kung kagaya sa ibang bansa na nakikita nyo, pag naglo-load sila, talagang limitado yung ibon na nasa loob at nakakainom ng tubig na gusto. Pagdating nila, parang hindi nga sila ibinataw 1,200 kilometers nga, samantalang dito 20 kilometers, 30 kilometers, nawawala na yung ibon mo. So anong dahilan? Sa ganyan pong dahilan, no? Huwag mo sasabihin na hindi ako nag-training. Siyempre guys, lahat po tayo na nangangarera nagse-self-dose. So yung self-dose, ang motibo niyan guys, para mag-mapping, para
makita niya yung mga lugar at the same time masanay siya sa mga ganong estilo na binibitaw po sila, no? So yan po yung mga dahilan kung bakit hindi po nakakauwi yung ibon natin at nakakakuha ng sakit yung mga ibon natin. So dito sa loop, ang tatama lang po dito guys, no, maaaring one eye cold, nagkakasipon sila, minsan lumalala lang dahil sa sobrang busy natin. Lumalala lang dahil sa sobrang busy natin, hindi natin sila nakikita o hindi natin sila naobserbahan, nakikita na natin sila nakalugmok. So kailangan din bilang isang pansier, bilang isang may-ari, na may responsibilidad ka na lagi mo silang titignan tuwing magpapakain ka, titignan mo yung itsura nila, kung kumakain ba sila, no? Mapapapansin mo yan kung nagbago ba yung galaw nila. So doon pa lang maalarma ka na guys, no? Siyempre of course, hindi ko naman sinasabing maging malinis kayo ng gusto sa inyong mga loop, sa inyong mga kasi mas maganda basta wag lang mababasa, kahit na may medyo madumihan, wag lang nababasa yung mga ipon, okay lang po yan, no? Kung hindi naman po kayo masyadong nagpupunta sa lugar na yon, at kasi nga minsan pag sobra naman dumi baka ikaw rin po yung magkasakit, no? Pero mas maganda kung may time kayo, linisin nyo rin talaga. Mas maganda tingnan yung ibon, very neat, kapag sa tao, pag malinis magdamit yung sa tao, malinis sa katawan, napakaganda po tignan, no? Napakalinis po niyang tignan, kumbaga kahit napangit ka, guwapo ka guys, no? So ayan, no, ang kalapati natin pagdating na sa loob, alagang-alaga natin yan, talagang ginagastusan natin yan, inuubusan natin ng oras. So wala po sa atin kung bakit hindi po tayo inuuwian ng ating mga kalapate. So isa na lang na maaring nakikita ko yung pairing at yung kwan ng kalapate, yung history ng kalapate. So dito sa atin kasi hindi mo na ma-pinpoint o makita talaga yung tunay na pinagmulan ng ating mga kalapate, dahil kasi nagbi-breed na syempre binirid nila yan kasi nga sa kadalahinan ng gusto nilang manalo. Of course yung binirid nilang kalapate, yun ang inaakala nilang magaling na tatalo sa ibang mga pansier, no? So lahat po tayo nag-a-assume ng ganon, wala pong pansier na wala pong assuming, no? So syempre ang goal natin manalo guys, pero hindi nga po, no? So kailangan nyo ring mag-acquire ng mga magagaling na linyada. So kung naka-acquire na po kayo ng magagaling na linyada, magtiyaga po kayo guys, no? Magtiyaga po kayo na mahanap yung compatible pairing. Yung iba kasi pagka hindi nag-click yung kanilang pairing, tatanggalin na nila kahit na maganda yung kalapati na pinagmulan. So ang maganda niyan guys, ilipad nyo north and south. Meron kasing kalapati na magaling sa norte, magaling sa south, no? Meron naman magaling both, no? Yun po yung pinaka the best, no? Pero yung iba po, ang gagawin nyo po, lilipat nyo po ng linyada nyo, yung sinasabi paikot. Kung wala pong mangyari, saka nyo na po alisin, no? So ganun din po yung mga nag-overfly, wag po kayong manghinayang kasi nga po ganun lang ng ganun yun, no? Wala na pong baga, ugali na yun ugali na nila yun. Kaya nga po dapat mapagmatsyag kayo, mapag-obserba kayo. So kagaya niyan, may kalapati po ako na young bird na akala ko nawala na, so nandyan na siya, kaya thumbs up po ako. At ibig sabihin, may puso po siya na para uwian tayo guys, no? Na hindi, uwi ako sa boss ko dahil maayos naman ako doon, ilalagaan nila akong mabuti, no? So yan po yung may share ko sa inyo na sana nakakuha na naman po kayo ng konting diskarte sa mga basher ko dyan, haters ko dyan. Shoutout sa inyo, no? Maraming salamat sa panonood. Of course, inikita kayo sa club ng Manila Luzon Homing Pigeon Association, MLPHA, na maglaro. So hindi po kalakihan ng papremyo, pero makakasiguro po kayo ng patas at magandang palaro ng ating club. So syempre, kwan din yan guys, no? Bigay din yung papremyo after matapos po yung
awarding yung karera kung nakumpirma kung sino talagang panalo, kasi nga pupuntahan pa yan sa mga loop. After 3 weeks awarding, bigay na po ng pa-premyo doon mismo sa awarding, no? So may mga parapol din, appliances, of course may motor tayong parapol na sinasabing Tampiolo panalo, guys, no? So mga guys, no, maraming salamat, no, at nakarating ka sa dulo ng aking video. So tinitingnan ko lang po yung kalapate, yung brain ko nandyan pa po, no? So ganun lang po, yun po yung pinaka dahilan, no, isa sa major na dahilan kung bakit hindi nakakauwi ating mga kalapate, no? Biruin mo, nakita ko, no, ba't bitaw ng pagudpod, umalis na yung kalahati nagpaiwan, dumapo po. So tuwang-tuwa po sila, no, natutuwa po sila. Nagsidapuan yung mga kalapate, nagsibabaan dahil po yun sa uhaw at sa pagod nila sa truck. Kasi nga po, imbis na bigyan nila ng imbis na 10 crates, gagawin lang ni kasya sa 5 crates, ilalagay po nila dun lahat. So ang patukaan nandito lang sa isang side, hindi dito walang side. Syempre hindi naman po makapunta yung ditong side na kalapate para uminom at umuaw. Swerte po yung anditong kalapate kasi po nakakakain, nakakakuha, no? So kailangan din, no, may training din yung mga kalapate pagka ganyan po sa inyong loop. So ako po, ang pinaka-training ko dyan, naglalagay po ako ng isang patukan na kung saan sila po ay mag-aagawan, no, para po pagdating sa truck, hindi po sila yung pakeme-keme pag nakita na nila yung patuka. So yan lang po yung bibigay ko sa inyo yung tip, no, yung newbie natin dyan, although na hindi nila binibigyan ng importansya na maliit na bagay yan. Kung isipin mo, napakaliit na bagay pero napakalaking bagay yan, no, para po kayo manalo, no. So marami pa po tayong pag-uusapan, guys. Ito lang po yung nais kong opinion ko na nais kong iparating sa inyo at sana makatulong sa pag-aalaga nyo ng kalapate. So maraming salamat. See you in next vlog, guys. God bless you.